Good day everyone! For today's video, share ko sa inyo yung pagbibake ko ng banana chocolate chip muffins. Itong recipe na to ay nakuha ko kay Chef RB Manabat sa kanyang YouTube channel. So, ito ang nagawa ko rito, bali 24 pieces ng muffins and one small loaf bread molder. Yun, yung sumobra. So, ayan, nag-prepare na ako ng nilagay ko yung cake liner sa 24 pieces ko na molder. Yun. So, dapat ito i-sprayhan ng oil. Kagaya ng ginawa ni Chef. Ang ginawa ko lang sa akin kasi brinasyan ko lang ng ang mga tira kong butter sa liner. At ang nalagyan ko lang is yung pinaka-ilalim lang. Yung gilid hindi ko nalagyan. So, dumikit. So, yun na yung isang mali natin doon. So, ayan, nag-prepare na ako ng 1 cup of whole milk. Nilagyan ko ng 1 tablespoon of white vinegar. Set aside mo na para mag-bloom siya. I mean, para curd siya, ganun. Yung mamumuo-muo. Yung iba kasi, ang sinasubstitute dyan, ang ginagamit is yogurt. Kung nasa Dubai ako, gumagamit ako ng yogurt. Or sour cream. So now, naglagay ako dito ng 2 cups of all-purpose flour. Sa kanyang ginamit kong brand is Magnolia. Yun yung tira ko pa nung nag-bake ako ng cheesecake. Pwede naman kahit anong all-purpose flour ang gamitin ninyo. Kung ano yung mas affordable at available sa inyong lugar. So, and then, naglagay ako ng 3/4 cups of brown sugar yung sa akin. Kay Chef RB is white sugar. Kasi medyo parang natatamisan ako sa white sugar. At mahirap, mga diabetic ang amin lahi. Kasi may banana na yan at ang lakatan ay napakatamis. So, naglagay din ako rito ng 1 tablespoon of baking powder and half teaspoon of baking soda. Hindi ko yata na ipakita yung sa half teaspoon ng baking soda. Nakat ko siguro. So, ayan. Nilagay ko na yung mixture ng milk ko. Milk and vinegar. And then, naglagay din ako ng half cup of salted yung aking butter. So, no need na maglagay ng pinch of salt. Yan. And then, 1 large egg. I-mix lang natin yan, mekos-mekos, para matanggal ang ating mga buo-buo, mabasag ang egg yolk. Ayan, kasi wag masyadong i-mix, kasi i-mix pa natin dyan yung mashed banana natin. Yung sa banana ko, naglagay ako doon ang nilagay ko bali 5 pieces of medium size ng lakatan. Ang sarap talaga ng lakatan dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, parang hindi ko alam sa Pilipinas lang ako so far sa mga bansang napuntahan ko. Pilipinas pa lang yung parang may lakatan. Siyempre, iba't ibang bansa may kanya-kanya naman yan. Pero iba talaga ang lasa ng lakatan. At iba siya pag isinama mo sa pagbe-bake. Kasi sa Dubai, nagbe-bake din ako ng banana bread or banana muffin. Pero iba talaga yung lakatan Iba yung linamnam tsaka yung tamis niya. Sa Taiwan, wala rin. Tapos ibang mga bansa pa rin na ibang napuntahan ko nung nagta-travel ko ng konti. Wala, hindi ko nakita na mga may ganyang banana. Sa Dubai kasi international din, diba? Lahat nag-i-import lang sila ng pagkain din, pero wala. Yung Del Monte lang ang nakita ko doon na matamis, masarap. May mga Indian banana din, pero hindi pa rin kasing sarap ng lakatan. So, ayan, ginamitan ko na ng masher ko. Mga gamit ko na nabili ko pa sa Dubai. Unti-unti akong bumibili. Kasi pag may sale, yan, mga pang-baking, bumibili ako. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, napakamahal.
So, yan. Hindi ko naman masyadong dinurog kasi gusto ko may buo-buo pa rin. Para malalasap, ano mo pa rin yung, mararecognize mo pa rin yung banana. Yan, mix lang natin ng konti. At naglagay rin ako ng para mga 3/4 cups of 3/4 cup ng dark chocolate chips. Kasi maglalagay pa rin ako dyan sa sa ibabaw. Hindi ko rin na ipakita kasi nakat din yung aking video. Actually, nakalimutan ko. Kaya lang, naipasok ko na sa oven. Binuksan ko lang ulit yung oven ko para ilagay isa-isa. So, mali yun. Kasi magdadrop yung temperature ng oven mo. Hinabol ko pa kasi. Yan. Nag-preheat na ako ng oven dyan. Siguro nasa mga, 10 minutes din. So, yan, naglagay na ako. 1 scoop each molder lang ang ginamit ko. Para mapagkasya ko yung 24 pieces. Actually, hindi ko nga tansyado yung kung ilan ang aabutin. Pero may sumobra kaya inilagay ko dun sa maliit na molder ko ng loaf bread. So, ayan. Linisin lang natin yung mga tulo-tulo. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo basa yung sa ilalim niyan. Kasi yan lang yung napahiran ko ng butter. Yung gilid, hindi ko na nalagyan. Nalagyan siguro konti, pero hindi siya even. So, ayan, preheated na yung oven ko dyan ng 450 Fahrenheit. Kasi isasalang mo siya ng dyan Yan, sa ganyan temperature, 450 Fahrenheit for 10 minutes. Para parang pumutok siya, yung sa ibabaw, yung magka-crack. Then, after 10 minutes, i-reduce mo yung heat mo sa 325 Fahrenheit. For 15 minutes or until na almost firm na siya. Magtututpick ka lang rin test. Yan. Yung nasa ibabaw. Ayan yung nasa ibabaw. Siya yung medyo pumutok. Tapos yung sa kabilang side, yung nasa ilalim. Trinay kong ihabol. Pinagpalit ko. Pagkakamali rin yun. Hindi na rin nahabol. So, ayun. Nag-drop lang yung temperature ng aking oven. So, dapat sa ibabaw lang ang nilagyan ko. Sana inano ko na lang, nag-next batch na lang ako. So, ayan, sa mga pagpapractice natin, marami tayong na-discover or marami tayong na babago mga pagkakamali natin. So, hindi na natin uulitin yung mga yan. Kagaya niyan, medyo mainit pa, trinay namin kainin, buksan. Ayan, marami lang sumama tuloy sa liner. So, dapat i-rest mo muna palalamigin para perfect, walang sasama sa liner. So, ito yung sobra. Nilagyan ko lang ng butter yung molder ko para hindi dumikit. So, at may konting walnut din yan. So, perfect yung pagkaluto niyan. Medyo, may pumutok sa gitna. Lagyan ko lang ng oil. Yun lang. Thank you for watching.